Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Napaatras si Sophia mula sa pintong kanyang kinatatayuan matapos madinig ang pag-uusap ng dalawang tao sa loob nito. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib na tila ba gustong kumuwala sa loob niya. Ang butil ng pawis sa sentido niya ay unti-unti nagbabagsakan pababa. Mahigpit ang hawak niya sa tray dahil may posibilidad itong bumagsak, dala ng kaba at nerbiyos matapos na mga narinig niya. Bago pa tuluyang manghina ang mga tuhod niya, ay tumalikod na siya sabay alis sa harap ng opisina ni Rafael. "Oh, akala ko ba kayo ang magdadala nito sa itaas?" Tanong sa kaniya ng kasambahay matapos niyang ibaba sa kusina ang dala niyang tray. Pasensya na po kayo. Sumakit po kasi ang tiyan ko." "Excuse me po," aniya at dali-daling pumanik sa itaas ng kwarto upang doon bigyan ng oras ang kanyang sarili. Hindi na nakinaya at tuluyan na nanghina ang tuhod ni Sophia. Nawala ang tapang niya, pati ang pisikal niyang pangatawan ay naapektuhan dahil sa mga silitang tila bala ng baril na tumama sa kaniya. "Pagkatapos ko siyang pakinabangan, itatapon ko na rin siya gaya ng iba. Wala kayong dapat ipag-alala. Dispatchin mo agad ang taong nagbabalat kayo. Bawasan mo ang problema mo. Huwag mo nang dagdagan." Nagulat siya sa mga narinig, subalit angat ang sakit sa dibdib niya sa pag-asang ipagtatanggol siya ni Rafael, pero wala siyang napala. Nanatili itong walang kibo sa mga suhestyon ng tiyo niya. Hindi batid ni Sophia kung bakit ganito ang nararamdaman niya, gayong wala naman siyang malalim na relasyon o koneksyon kay Rafael. Narito siya dahil sa kasunduan nila, pero tila nawala ito sa isip niya dahil masyado siya nagpatangay sa agos ng buhay dito sa asyenda. "Sinungaling ka." Hindi mapigilan ni Sophia ang sariling emosyon. Gusto niyang maiyak dahil sa sakit at matinding galit. Gumawa sila ng kasunduan na pareho nilang papakinabangan, subalit sa mga narinig niya kanina, mukhang kasinungalingan lang ang lahat ng pinangako sa kaniya ni Rafael. Napatingin siya sa kabuuan ng kwarto. Marami siyang luho na natanggap simula nang tumira siya dito. Naranasan din niya ang magbuhay prinsesa dito sa asyenda. Ngunit ang kapalit pala nito ay ang buhay niya. Mas pipiliin niyang bumaba at gumapang sa hirap para mabuhay ng marangal at hindi natatakot sa sariling kaligtasan. Hindi ganito ang buhay na gusto niya. Hindi ganito ang buhay na magagawa niyang pagmamalaki sa kanyang ina at ama. Sa mga oras na ito, isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang umalis at iligtas ang buhay niya. Mula sa pagkakaupo sa sahig ay mabilis siyang tumayo upang maghanda sa gagawin niyang pagtakas ngayong araw mismo. Hindi siya pwedeng magtagal gayong may banta na rin sa buhay niya. Wala na siyang pakialam sa kasunduan nila ni Rafael. Kung magagawa naman siyang dispatchahin ito matapos makuha ang gusto. "Aalis ka, Sophia?" Takang tanong ng kasambay ng asyenda kung saan nagpapaalam siya. "Opo, pasabi na lang po sa kanila na umalis ako para makipagkita sa kaibigan ko. Mukha kasing hindi sila pwedeng abalahin sa ginagawa nila sa itaas, kaya sa inyo na lang po ako magpapaalam." Kinuha ni Sophia ang isang papel na nakatiklop saka inabot sa matandang kausap. "Ibigay nyo lang din po ito
kay Rafael. Nagtatakang tinanggap ng matanda ang isang papel. Bago panoorin si Sophia na lumabas ng asyenda na isang maliit na bag lang ang tanging daladala. Hindi magawang maghinala ng kasambahay dahil wala namang kahinahinala sa kilos ng dalaga. Dumating si Sophia dito ng mag-isa. Subalit sa kanyang pag-alis, wala siyang kamalay-malay na dalawa silang mawawala sa buhay ng taong pinangukuan niya. Ito ang iniwan niyang sulat sa inyo, senyor. Inabot ng kasambahay kay Rafael ang nakatiklop na papel na ibinilin sa kanyang dalaga bago ito malis kanina. Hating gabi na at walang Sophia nang umuwi na nagdulot ng gulo sa buong hasyenda. Madilim ang mukha ni Rafael nang tanggapin ang papel na inabot sa kaniya ng kasambahay. Humihingi ako ng tawad sa kapabayaan ko. Hindi ko alam na tatakas pala siya dito dahil wala naman siyang dalang mga gamit at kung kaya hindi ako naghinala. Patawad po, senyor. Rinig ni Rafael ngunit hindi niya gawang mag-react sa sinabi nito matapos buklatin ang papel na iniwan sa kaniya. Liars go to hell ang nakasulat dito at ang papel na ginamit ay ang kopya ng dalaga kung saan nakalahad ang kanilang kontrata na may pareho nilang pirma. Ano? Hindi nagbigay ng order si boss? Gulat na tanong ni Adriel kay Arthur nang pumasok ito sa basement kung saan sila naroroon ngayon. Naghahanda sila para sana hanapin si Sophia pero mukhang hindi ito matutuloy dahil sa balitang dala ni Arthur. Walang binigay na order sa akin. Kaswal na sagot nito bago maupo sa sopa. Mukhang kumpiyansa si boss na uuwi rin ito bukas ng umaga. Wala itong dalang kahit na anong gamit o pera. Kaya baka di rin yun makatiis. Babalik yun dito sa asyenda. Kung sa bagay, may punto ka. Pagsang-ayon ni Adriel, sa kabinato ang susi ng kotse sa lalagyan upang ibalik ito. Pinatay na rin nila yung malaking monitor kung saan makikita ang mga lugar na posibleng pununtuhan ni Sophia. Pero di ba, walang bahay yun? Tanong ni Owen. Saan kaya yun matutulog? Malamang sa kalsada. May choice ba siya? Ani Arvin saka nagsindi ng sigarilyo. Umalis-alis pa kasi siya dito. Maganda naman trato sa kanya ni boss. Spoiled nga eh. Anong dahilan at nagbago ang isip? Baka nakatunog. Takang tanong ni Adriel sabay lingon kay Arthur. Ano sa tingin mo? Isang kibit balikat ang itinugon nito upang ipakitang walang ideya, subalit ang totoo, batid niya kung bakit umalis ang dalaga. Sa kabilang banda, malalim naman ang iniisip ni Rafael habang hawak ang papel na iniwan sa kaniya ni Sophia. Kulay pulang tinta pa ang ginamit na panulat, kaya alam niyang may galit sa kanya ang dalaga na naging dahilan nito ng pag-alis sa puder niya. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya nito tinakasan, gayong maayos naman ang huling pagkikita at pag-uusap niya. Inalis niya sa ibabaw ng mesa ang nakapatoy niyang magkabilang paa, saka tumayo at naglakad patungo sa balkonahe ng kanyang kwarto. Unti-unti nang napapalitan ng liwanag ang kadiliman. Palubog na ang buwan at sumisilip na ang araw. Narinig na niya ang mga ibon na naghahanda ng salubungin ang bukang liwayway. At nararamdaman na niya ang hangin na dala ng panibagong araw. Bumalik na naman ang halimaw sa kanyang isipan. Unti-unti na naman siyang nilalamon ng kadiliman hanggang sa maubos na naman siya at hindi makilala ang sarili niya. Mariin siyang napapikit at wala sa sariling nilukot ang hawak niyang papel. Umalis siya sa balkoni at pumasok sa loob ng kwarto para kuhanin ang helmet at susi ng motorsiklo. Magandang umaga, senyor. Tila walang narinig si Rafael at nilagpasan lang niya ang mga kasambahay na bumati sa kanya. Dire-diretso siyang lumabas ng asyenda patungo sa garahe. Miss, gising! Bawal matulog dito. Napamulat ng mata si Sophia nang maramdaman ang sunod na pagyugyog sa balikat niya. Isang security guard ang bumungad sa kaniya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Kaya dali-dali siyang bumangon at naupo dito. Sandali lang po. Aniya, saka inayos ang sarili bago tumayo. Madilim-dilim pa pero marami ng tao ang naglalakad sa kalsada. May mga pauwi galing trabaho
at mayroon din mang papasok pa lang sa kanilang trabaho o eskwelahan. Sige na miss, alis ka na dito. Makakagalitan ako ng amo ko niyan. Matatanggal pa ako sa trabaho nito. Pagpapalis sa kanya ng security guard na nakabantay sa establishmento. Eto po, aalis na po ako, ani Sophia at dali-dali naglakad palayo sa establishmento. Saglit siyang huminto sa paglalakad na makaramdam ng pagkihilo at pagduduwal. Kaya humanap agad siya ng bakanting lote upang doon ilabas ang umaangat sa lalamunan niya. Napahawak siya sa kanyang sikmura at maring napapikit dahil sa kahirapan ng pinagdadaanan niya kagabi pa. Alam niyang ganito ang sasalubong sa kanya paglabas ng asyenda. Pero hindi niya akalain na mas mahirap pala kung may iniinda ka sa katawan mo. Wala siyang dalang kahit na anong damit o pera na galing kay Rafael. Ang tanging mayroon lang siya ay ang huling sahod niya sa club na pambili ng pagkain niya sa buong araw na ito. Wala siyang maayos na plano sa sarili at gustuin man niyang bumalik sa dating pinasukan trabaho ay hindi na pwede dahil matutuntun agad ito ni Rafael. Hindi niya gusto magpakita pa sa taong ito kaya maghahanap siya ng lugar na pwede niyang pagtaguan panghabang buhay. Hay, ang baho! Daing niya nang mapadaan sa isang karinderya na mukhang kabubukas lang. Napatingin sa kanya yung isang tauhan na mukhang hindi nagustuhan ang narinig sa kanya. Kaya bago pa siya mapaaway ay naglakad na siya paalis dito. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa dahil okupado pa ang utak niya sa pag-isip kung paano malalagpasan ang araw na ito. Huminto siya sa paglalakad na makitang kulay berde ang traffic light sa itaas. Patawid siya ngayon sa kabilang kalsada kung saan matatagpuan ang club na pinasukan niya noon. Unti-unti na nagpapakita ang araw sa gawi niya at parami na din ang mga sasakyan sa daan kaya nagsisimula ring umiingay ang paligid. Napatingin siya sa mga sasakyan na nagdadaan. Ilang saglit lang ay huminto na mga sasakyan na magkulay pula ang traffic light. Tumuwid na ang mga kasama ni Sophia sa pedestrian lane. Habang siya tila napako sa kinatatayuan nang mapatingin sa isang tao na sakay sa motorsiklo. Nakasuot ito ng helmet pero kilala niya kung sino ito. Nang mapatingin ito sa gawi niya, doon lang gumalaw ang kanyang mga paa kaya mabilis siyang tumawid sa kabilang kalsada at naghanap ng madadaanan upang takasan si Rafael. Saglit siyang tumingin sa kanilang likuran at nang makitang sinundan siya ay doon mas bumilis ang pagtakbo niya. Dahil kabisado naman niya ang lugar na ito, mabilis siya nakahanap ng ibang daan para di siya masundan nito. Pumasok siya sa isang makipot na daan at nang makalabas ay nagulat siya na makita si Michelle. Oh, Sophia, anong ginagawa mo? Michelle, kailangan ko ng tulong mo. Itago mo ako please. Aniya, nahabol ang hininga. Hindi na nagtanong pa si Michelle dahil sa itsura ni Sophia ay mukhang kailangan niya nito ng tulong niya. Ano? Papatayin ka niya? Pagkatapos kanya mapakinabangan? Hindi makapaniwalang mika ni Michelle matapos madinig ang rason ni Sophia. Aba, psychopath yata yung boyfriend mo. Hindi ko siya boyfriend, Michelle. Paglilinaw naman niya saka tumingin sa paligid upang masiguradong walang ibang tao na nakikinig sa pwesto nila. Narito sila sa isang apartment na tinitirhan ng isa sa mga kaibigan ni Michelle. May mga kasama silang ibang tao pero may sarili-sarili itong mga mundo. My God! Buti nakatakas ka mula sa kaniya. Sabi ko na nga ba, nung una pa lang, iba na ang kutob ko sa lalaking yan eh. Anito na parang hindi isa sa mga nasabik noon. Eh paano? Anong gagawin mo ngayon yan? Hindi naman pwedeng pagdaguan mo siya habang buhay. Iyon nga ang binabala kong gawin. Magtatago ako sa kaniya at hinding-hindi na magpapakita pa. Wala naman siyang hahabulin sa akin dahil ni isa sa mga binigay niya ay wala akong dinala. Hindi ba't sinabi mong binayaran niya ang lahat ng utang mo? Paano yun? Hindi ko na problema yun. Aniya sa kasong mandal sa inuupo ang sopa. Hindi ko rin naman sigurado kung totoong binayaran na niya dahil pwedeng peke naman yung mga resibo
na pinakita niya sa akin. Kung sa bagay, tama ka nga. Pagsang-ayon ni Michelle, sabay kuha ng kape sa mesa. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganyan. Akala ko naka-jackpot ka na noong una. At hindi pala. Hindi magawang umimik ni Sophia dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa sitwasyon niya. Pakiramdam niya ay pinaglalaroon siya ng tadhana dahil sa pagtaas-baba ng kanyang nararanasan simula pa nung iniwan siya ng kanyang mga magulang. Mas maraming kamalasan pa ang dumating sa kanya. At kung swertihin man siya, panandalian lang na animoy pinatitikim lang sa kaniya ang sarap ng buhay. So, anong plano mo ngayon, Sophia? Gusto mo bang bumalik ulit sa club? Tanong ni Michelle at mabilis namang umiling si Sophia. Umalis siya sa pagkakasandal sa sopa at tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Kailangan ko ng tulong at kooperasyon ninyo. Huwag na huwag kayong magbibigay ng kahit na anong impormasyon sa taong magtatanong tungkol sa akin. Maliit man o malaki, wala kayong sasabihin sa kaniya o sa kanila. Pakiusap niya. Michelle, hindi lang siya basta-bastang tao na iniisip mo. Sa isang pitik lang ng kamay niya, pwedeng mangyari ang gusto niya. Aba, teka Beb, kinakabahan naman ako sa'yo. Ani Michelle saka ibinaba ang tasa ng kaping iniinom niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Anong pwede kong maitulong sa'yo para makapagtago ka mula sa kanila? Kailangan ko na mapagtataguan. Hindi pwede sa club dahil madali niyo ako mahanap doon. Kung pwede nga lang, hindi rin dito sa lugar na to dahil marami siyang mata sa syudad na ito. Kung ganun, saan? Imposible namang sa ibang bansa ka pa magtatago dahil kulang ang budget natin dyan. Anito, pero pwede natin yung gawa ng paraan. Bakit? May passport ka ba? Umiling siya, kaya muling bumagsak ang balikat ni Michelle. Napakamot ito sa ulo nang biglang may naalala na lugar na pwedeng pagtaguan ni Sophia. Alam ko na. Sa probinsya namin. Aniya at doon nagsunod-sunod ang pagpasok ng ideya sa isip niya. Tama, doon ka sa probinsya namin. May lumang bahay kami doon at wala nakatira doon ngayon. Malayo nga lang siya sa kalsada dahil nasa manggahan nakapwesto ang bahay namin yon. Ano? Okay na sa'yo doon? Hinawakan ni Sophia ang parehong kamay ni Michelle. Maraming salamat. Sobrang pabor sa akin na tago ang bahay na inaalok mo. Wala na akong pakialam kung may mga multo o engkanto ng katira doon. Dahil mas gusto ko pa sila ang makasama ko kaysa sa taong iyon. Bruha ka? Wala namang ganoon ngayon. Hindi na uso sa amin yung mga kwentong barbero. Paninigurado ni Michelle sabay kuha ng kanyang cellphone para ipakita ang itsura ng bahay na titirhan niya. Iyan ang bahay namin doon. Actually, sa mga lola ko pa yan, pero sobrang tibay niyan. Ilang bagyo na ang nagdaan pero nakatayo pa rin. Isang tradisyonal na bahay ang nakita ni Sophia. Gawa sa matitibay na bato at kahoy na pinamulitian ng mga bulaklak at halaman sa paligid. Hindi ito kalakihan at napakasimple ng tingnan. Malayo sa asyenda, nagulo lang ang dala sa kaniya. Michelle, bago sana ako bumiyahe papunta sa probinsya nyo, may isa akong pabor na hihingin sa'yo. Mahinang wika niya at kumpara kanina, mas seryoso ang mukha nito ngayon. Sige lang Beb, ano ba yun? Napalabi siya. Pwede bang samahan mo ako na bumili ng pregnancy test sa convenience store? Pregnancy test? Teka, wag mong sabihin. Hindi na magawang ituloy ni Michelle ang balak niyang sabihin dahil mukha pa lang ng kausap niya ay nakaukit na ang kasagutan na hinahanap niya. Boss, ang aga niyo yatang umalis ngayon. Bungad ni Arthur kay Rafael nang pumasok ito sa loob ng asyenda. Bit-bit ang helmet sa kaliwang kamay habang ang susi naman ay nasa kanan. Kailangan ko bang mag-report sa iyo? Tanong nito saka ibinato ang susi at helmet sa kaniya na agad namang niyang nasalo. May importante ba akong schedule ngayong araw? Bukas pa naman ang shareholders meeting ninyo.
may iba ba kayong lakad ngayon? Mayroon akong ipapagawa sa inyo. Inalis ni Rafael ang motorcycle gloves sa magkabilang kamay. Saka naglakad patungo sa kusina. Doon, naabutan niya ang ilang tao na abala sa pagkain ng umagahan. Balak sana nilang tumayo pero pinigilan sila ng kanilang boss na naglakad sa dulo ng mesa kung saan ang pwesto nito. Hanapin nyo ang babaeng yun ngayon at ibalik nyo dito sa asyenda. Huwag kayong uuwi na hindi nyo sa kasama o walang magandang balita tungkol sa kaniya. Nagkatinginan ang lahat, ngunit walang nagtangka magsalita o magtanong, kaya ipinagpatuloy ni Rafael ang pagpapaliwanag sa mga tao tungkol sa operasyon na gagawin nila ngayong umaga. Nakita na nga niya kanina si Sophia, subalit natakasan naman siya. Hindi niya akalain na magiging mabilis ito sa pagtakbo at pagtago, dahil kung tutuusin, kabisado rin naman niya ang bawat sulok ng syudad na ito, pero naisin pa rin siya ng dalaga. Lumipas ang 3 araw na paghahanap ay may isang tao at ebidensya silang nakalap. Hindi maitatangging nahirapan sila sapagkat mag-isa na naman sa buhay si Sophia. Kaya kung kaya't wala silang mahanap na ibang tao para mapagtatanungan patungkol sa kaniya, maliban sa isa. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Nasasaktan ako. Pilit nagpupumigla si Michelle kina Adriel at Owen na nakahawak sa magkabilang ng braso habang naglalakad patungo sa opisina ni Rafael. Ginamit na niya ang buong lakas pero wala siyang kalaban-laban dahil sa 2 lalaki na kasama niya. Nang sila'y makapasok sa loob, bumungad sa kanya ang isang batang nakaupo sa silya habang masayang pinaglalaroan ang mga manika na hawak nito. Mama! Tawag nito kay Michelle saka nagtatakbo papunta sa kaniya. Ang dami ko pong dal. Bigay po sa akin nila kuya. Tingnan niyo po oh. Tila nagyelo naman si Michelle sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya inaasahan na makikita ang anak niya dito. Nakaramdam siya ng takot para sa sarili, kaya agad hinanap ng kanyang mata ang lalaki nagpadala sa kaniya dito. May sasabihin ka? Tanong ni Rafael sa kaniya na printing nakaupo sa sopa at ang mga paa ay nakapatong sa mesa. May hawak itong papel na agad niyang ibinaba, kaya nakita ni Michelle ang mga litrato nila ni Sophia at magkasama sila dito noong nakarang araw. Kuha ito sa isang CCTV camera, kaya sa mga sandaling ito ay alam na niya na wala na siyang takas pa. Nandoon siya sa probinsya kung saan kami dating nakatira. Nanginginig niyang sabit saka hinawakan ng mahigpit ang kanyang anak na babae. Pakiusap, huwag mo kaming idamay ng ano ko dito sa kung anumang gulo ang meron kayo kay Sophia. Maawa rin kayo sa kaniya. Maawa? Nagpakawala ng sarkastikong tawa si Rafael sa narinig. Bakit ko kailangang maawa sa babaeng bigla na nang nawala? Dahil alam niya may balak kang masama sa kaniya. Alam ni Sophia ang balak mong gawin sa kaniya. Pagkatapos mo siyang gamitin, kaya malamang tatakas siya. Sandaling nagkaroon ng tapang si Michelle dahil sa biglang pag-init ng ulo niya. Tinakpan niya ang magkabilang tenga ng anak niya bago siya magpatuloy pagsasalita. Hindi ko alam kung mayroon ba siyang ginawang kasalanan sa inyo at kailangan niyo pa siyang hanapin at guluhin. Gusto nang manahimik ng tao, hayaan niyo na siya. Sa tingin mo, magagawa kong hayaan ang taong hindi marunong tumupad sa usapan? Umalis si Rafael sa pagkakaupo niya at naglakad para harapin si Michelle. May pinirmahan siyang kontrata at nakalahad doon na sa oras na takasan niya ako, sa kulungan ang bagsak niya. Hindi mo naman siguro gustong madamay dito? Sambit ni Rafael kay Michelle. Hindi mo rin naman gustong lumaki sa kulungan ang magiging anak nyo. Nanlaki ang mata ni Rafael sa kanyang narinig. Sa pagkakataong ito ay bigla siyang natigilan. Nablangko siya at tila nawala ng kakayahang makapagsalita nang marinig ang sinabi ng babae sa harapan niya. Mariin namang napapikit si Michelle matapos mapagtanto ang lumabas sa bibig niya. At bago pa man humaba ang usapan, ay kinuha na niya ang pagkakataong ito para umalis. Kasama ang anak niya habang nagdadasal na sana
ay patawarin siya ni Sophia. Magbago kaya ang pananaw ni Rafael sa kasunduan nila ngayong nalaman na niya na nagdadalang tao si Sophia? Ito na kaya ang maging daan sa kanila para mapalipit ang loob nila sa isa't isa? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia Mendoza? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!